So bilang Kristiyano, we must to pray with persistence. Manalangin tayo, pray with persistence. Sabi dito, Paul begins by saying, devote yourself to prayer or continue earnestly in prayer. Earnestly in prayer or continue steadfastly in prayer. Yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng persistence, mga minamahal, ay not giving up. Hindi ka nag-give up. Amen? Kahit pagod ka na, manalangin ka pa rin. Kahit ano naramdaman mo, manalangin ka pa rin. Kahit marami kang natampuhan na tao, maraming pagsubok sa buhay mo, pero sabi, manalangin ka pa rin. Not giving up. Dahil pag sa panalangin, mayroong kapangyarihan. There is power in prayer. Kasi gusto-gusto ng Panginoon na ang Kristiyano palaging manalangin. Di ba? Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seeking God first. Yan ang prayer. Seeking God first. Unahin mo palagi hanap ang ating Panginoon. Hindi yung pagising mo sumagang, unahin mo hanapin mo anak, kape. Hanapan ng itlog para mag-pride ka na. Amen? Ang unahin mo palagi ang hanapin ang katwiran mukha ng Diyos. Kaya pag pagising mo, hinahanap mo palagi ang katwiran ng Diyos, ang kanyang mukha, seeking always guidance of the Lord, natutuwa ang Panginoon. Dahil ang tao linikha ng ating Panginoon upang magpuri, magluwalhati, upang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Kaya dyan lang po tayo magtatagumpay. Hindi po yung tinuro natin, beloved parents in the Lord. Paano tayo tinuruan paano manalangin? Hindi basta-basta. Prayer and fasting. Puri espasural dito noon ito. Nandito ba kami noon? Grabe. Siyempre, atong beloved parents in the Lord, mala Pastor Mamadir, medyo bata-bata pa sila. Yan ang office. Dito kami lahat. Ang puri namin dito hindi basta-basta noon. Babling. Halos sa bablingan, luksuhan na pagpupuri, kaapat na bisis kami magpalit ng damit. Sa grabing pawis. Talagang puri. Hindi basta-basta puri. Pag ng beloved Mamadir, nagkikwentuhan kayo, susulatan kayo, sinumpong kayo. Totoo yan. Nisir ko lang sa inyo. Ganon sila ka-stricto sa pagpupuri. Dahil bakit? Pag nagpupuri ka sincero sa Diyos at nagnalangin, matutuwa ang Panginoon. That's why, from the very start of this congregation until now, the blessing, the power, grabe, binubuhos sa ministeryo. Bakit? Ganon ang sinseridad na pinakita ng ating beloved personal sa ating Panginoon. How do you obey God? Paano sa sumusunod? Gaano sa kasinsero nagpapalaga? Mga minamahal. Kaya ngayon, tayo ang pinagpapala. Tayo pang bunga ng ilang mga paghirap, ng ilang mga pagpapala. Balakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pakibasa Luke chapter 18 verse 1. And then Luke chapter 11 verse 9. Sundan natin. Amen. Praise the Lord. From the Gospel of St. Luke, chapter 18 verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought to always pray and not to faint. Lucas Kapitulo 18, versikulo 1. Ang sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila dapat magsipanalangin lagi at huwag mga glupaypay. Palakpakan po natin Diyos. Magsipanalangin palagi at huwag maglupaypay. Manglulupaypay. Yan ang sinatawag na persistence. Not giving up. Amen? Amen? Eh pag patamad-tamad ka mangpuri, nako, toso yung kaaway.
Kaya sinuturo dito, manalangin palagi at huwag maglulupaypay. Mapalakpakan ba natin ang Panginoon? Kasi pag manalangin ka palagi, hindi ka maglulupaypay, kasi siyempre makahingi ka sa Panginoon. Anong sabi ng Luke 11:9? Magibasa. From the Gospel according to St. Luke, chapter 11, verse 9. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, it shall be opened unto you. Lucas Kapitulo 11, versikulo 9. At sinabi ko sa inyo, magsingi kayo, at kayo bibigyan. Magsihanap kayo, at kayo mga kasumpong. Magsituktok kayo, at kayo bubuksan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Anong sabi? Ayun, manalangin ka, huwag manglulupaypay. Kung nalulupaypay ka na, paano ka pang makahingi? Amen? Tulog ka na sa bangko, paano ka pa makahingi? Amen. Simple lang ha? Naglumulod ka, nagpupuri, nakatulog ka, tuwad ka na. Paano ka pa makahingi? Anong inihingi mo? Amen. Amen. Kaya kung naglulumuluhod ka, nanalangin ka lang naman, itayo mo na, gumising ka na. Para makahigi ka sa Diyos. Ask. And it shall be given unto you. Pag hindi ka humingi, walang ibibigay ang Diyos sa iyo. Di ba? Sabi ng Biblia specify mo. Anong hinihigi mo sa Diyos? Make your request be made known to God. Make your request be made known to God. Kung anong hinihingi mo sa Diyos, ipaalam mo kung ano talagang gusto mo. Be specific. Kaya humingi ka at ikay bibigyan ng Diyos. May example ako sa inyo. May istorya. May isang tao pumunta ng dagat. Nanagat. Sa Bisaya, nanagat, ng isda. Nasa kalagitnaan na biglang lumaking alon. Kristyano na yon. Yung labing alon, nalalangin. Siya Panginoon, tulungan mo kami. Hindi kami maluno dito. Ang lalaki ng mga alon, Panginoon. Magpadala ka dito ng bulldozer. Para bulldozerin yung mga alon, para kami ay hindi maligtas. Sabi ko, yon ang example. Nanalangin siya, pero mali ang kanyang panalangin. Sabi ng Biblia, if you pray to God, see to it that you made your request known to God. I-specify mo ano talagang gusto mong hingiin sa Panginoon. Siyempre, ala naman ang Panginoon magpadala ng bulldozer sa dagat. Hindi pwede po. Dapat ang prayer mo iba. Lord, patigilin mo yung alon na malakit bagyo sa pangalan ni Jesus. Pinatalakay natin ito para malaman. Kasi maraming kapatiran, nalalangin. Ba't hindi pa rin tinutugon? Baka iba yung, you pray amaze, you ask amaze. Amaze. Hindi totoo, hindi tama yung panalangin mo. Kaya manalangin tayo, be specific. Ask, and it shall be given unto you. Then seek, hanapin mo, and you shall find. Knock, and it shall be open to you. So, Panginoon, pag hingi ka, bibigyan ka. Pag maghanap ka, bibigyan ka ng Panginoon. So kung manukto ka, bubuksan ka ng Diyos. That's why kung manalangin po tayo, hindi tayo maglulupaypay. Not giving up. Always keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. Gawin mo yan. Huwag ka maglupaypay. Huwag ka manghina. Patuloy. Hingi. Hanggang darating ang sagot ng Diyos sa iyo. Then minsan 3 ang sagot ng Panginoon kung tumama ka sa no, di wala. Sunod naman, wait. Pahintayin kayo matagal. Kung sinagot, nagustuhan ng Diyos yung prayer mo, yes ka agad. Pero sabi ng prayer, be persistent. Don't give up. Patuloy pa rin. Always knocking, always seeking, always asking. Patuloy lang. Huwag ka manglulupaypay. Sabi ng Biblia. Bakit? Sa dulo, may sagot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Katulad po sa nangyari sa Biblia, in the book of Acts, chapter 12.
verses 5 at 12. Pakibasa lang. From the book of, Sige po. from the book of Acts, chapter 12, verses 5 up to 12. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church of God. And when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly, and his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself, bind on thy sandals. So he did. And he said unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but though he saw a vision. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leaded unto the city, which opened to them of his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surely that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hand of Herod and from the expectation of the people of the Jews. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Praise the Lord. Dito po sa mga Gawang Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 12. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Dapat ang iglesia ay maninga sa dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Dito po 6, nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, ng gabi ring yaon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal at nagagapos ng dalawang tanikala ang mga bantay sa harap ng pintuan ni nagbabantay ng bilangguan. Dito po 7. Narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan. At tinapik si Pedro sa tagliran at siya'y ginising at sinabi, Magbangon kang madali ng mga gilaglag ang mga kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ni anghel, Magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, Isuot mo sa inyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod. At hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang inisip niya, nakakita siya ng isang pangitain. Dito po sa 12. At nang kanilang maraanan ang mga una at ang mga pangalawang bantay ay nagsisarating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan na kusang nabuksan sa kanila. At sila nagsilabas at nagpatuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanila ang anghel. Dito po sa 11. At nang si Pedro ay masaulian ng isip, ay kanyang sinabi, Ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Dito po sa 12. Nang siya makapagnilay na inaparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos na kinaroonan ng maraming nangangakatipon at nagsisipanalangin. Amen. Palakpakan po natin Diyos. At sila po ay nakarating sa tahanan na doon maraming nag-iipon na mga kapatiran nga sila po'y lahat nagkakaisag manalangin. So kung lahat po tayo sa buong kongregasyon magkaisa sa panalangin, lahat ng problema, tanikala, hadlang, hindrances, destruction of the devil in the church, sicknesses will gone, healing,
comes blessing, lahat mapakita natin. Ang tanikala na tanggal sa kamay ni Pedro. Amen? Noong nagkaisa yung mga kapatiran na lalangin, nag-one accord sila sa tahanan, tinugon ng Diyos ang panalangin nila. Ang ilang leader nga si Pedro, nag-unang pastor sa Apostoles, sila po'y tinanggalan ng tanikala. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel. Hindi pa kumbinsido si Pedro na ginakita lang sa pangitain. Pero yung ginaid na siya ng anghel, ginaid pa siya sa tamang daanan upang makarating siya sa bahay ng kapatiran. Ganon ang Diyos sa sagot sa ating mga panalangin. So mga minamahal, kinakausap po kayo. Magkaisa tayo sa panalangin. Ang una natin ipanalangin, ang ating dearly beloved pastor. Tuloy pa siya, ngayon nakatapos ng kanyang kaarawan. We have to pray, one accord. Nadagdagan pa ng Diyos, mahabang buhay, mala pastor. Araw-araw, masustain ang kanyang kalakasan. Lahat, mga beloved children, beloved Peach, Kuya John, buong pamilya, lahat, beloved Tiit, lahat, hindi ko na mabanggit isa-isa. Down sa lahat ng mga beloved children, pati sa mga apo, mamanugang. Then, the healing, the blessing, follow. The victory of our church, the victory of the 58th, darating. Dahil tayo nagkaisa sa panalangin. Malaki ang magawa ng panalangin. Panalangin na walang paglulupay-pay. Walang not giving up. Patuloy. Fasting and praying. Pagkakaisa, lahat, makamit natin yung tagumpay. Ang Diyos magpapadala ng tambak-tambak na pagpapala. Lahat tayo makinabang sa pagpapala. Kaya yung tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kasama natin yung mga anghel. Higit sa lahat, ang kapangyarihan kamay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya gawin natin yan, mga minamahal. Kung hindi pa nakapag-fasting, mag-fasting na po tayo. Hindi pa kayo marunong manalangin, lumuhod ng madaling araw, anong oras sa gabi, gawin nyo na. Manalangin na po tayo. You have to start nailing daw. You have to pray. Ask, and it shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Magpadala ang Diyos ng grabing grasya at pagpapala. Mga minamahal, sa ating pag-altar call, panalangin, awit, magpuri tayo ng taos puso't manalangin upang madama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Huwag niyong pigilan sumigaw. Shout unto God with the voice of triumph. Ipalabas yung boses niyo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.